Wala nang nagawa ang mga sumusuporta kay Sara Duterte, partikular ang nagpapatawa ba kanina? No? Nagpapatawa ba yun kanina? Talagang napatawan niya ako ng todo. Ang tinutukoy ko po si Congressman Henry Paulo Marcoleta. At ayun na nga po, kahit siya po'y kine-question kung ano po ba yung sufficiency in grounds. Mamaya natin babalikan niya, nakakatawa po talaga. Dinesisyonan na po ng Committee on Justice na sufficient for the grounds of impeachment ito pong reklamo kay Sara Duterte. In short, sufficiency in grounds na determina na po ng Committee on Justice kanina. No? Ano po ang ibig sabihin noon? Meron pong sapat na basihan para po magpatuloy sa next process at yun na po yung hearing. Ano-ano po ba yung mga alegasyon ng complainant na sina Attorney Legutan et al. At saka sina Attorney Nathaniel Cabrera? Ito po ay nakasandig sa pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo, sa ating First Lady, at sa dating speaker na si Martin Romualdez, ang hindi daw po maipaliwanag na yaman, ang hindi daw po pagsunod sa requirements ng SALN, yung panunuhol at hindi po tamang paggasta ng confidential funds. Lahat po yan sinang-ayunan ng committee members at idineklara pong sufficient in grounds ang impeachment complaint na yan ng mga nagrereklamo laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya inaasahan po natin na sa March 25 at sa mga susunod pong petsa na madidinig po ninyo sa ating pong video na ating re-reaksyonan ay magaganap po ang susunod na pagdinig kung saan idedetermina naman kung may mga sapat na na basihan para po yung mga ebidensya o testigo like ito pong si Ramil Madriaga ay pakinggan. At syempre eventually yan po ay pagbobotohan para po iakyat sa plenaryo na pagbobotohan naman ng mga kongresista. At kung ito po ay makakakuha ng 1/3 votes mula po sa member of the House of Representatives, aakyat po yan eventually sa Senado. Balikan po natin ang mga pangyayari kanina. Unahin muna natin ang paglalatag ng panimulang pananalita ng chairwoman ng Committee on Justice ni si Congresswoman Jinky Luistro. By the way, ito po ang pinakabuod ng ating pag-uusapan ilatag na po natin. Siyempre, ang House Justice Panel dineklarang ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay sufficient in grounds. Tapos, siyempre, ang mga petsa ay sa March 25, April 14, April 22 at April 29 ang mga susunod po na pagdinig ng Committee on Justice. At nandiyan din po siyempre ang mga reaksyon ng mga sumusuporta kay Sara Duterte, partikular ito pong Cebu Alliance for Duterte 2028. Ayan po, basahin na natin ngayon ito. Sabi po dito sa Luzon News Media, nagbabala ang Cebu Alliance for Duterte 2028 laban sa mga kongresista ng Cebu na pipirma at susuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference kahapon, Martes, March 17, iginiit ng grupo na gagawin nila ang lahat upang hindi na muling maiboto ang sinumang mambabatas na ituturing nilang traidor sa vice-presidente. Ang sinumang Cebuano lawmaker na pipirma sa impeachment na ito ay tila pumipirma na rin sa sarili nilang political death warrant. Ayun po iyan sa isang nakasuhan na si June Abines dahil po sa pagpapakalat po ng fake news. Ngayon, dako na po tayo dito sa ating re-reaction ng pangyayari kanina dyan po sa Committee on Justice. Unahin po natin ang paunang salita ni Congresswoman Jinky Luistro, ang chairwoman po ng Committee on Justice. The chair will address the committee. We are here today for the resumption of the impeachment proceedings against the Vice President. Today's agenda is simple, yet heavy with consequence. We reiterate that we are not here to decide guilt or innocence.
Hindi po ito paglilitis. Hindi pa. Hmm. We are here for one question. Hmm. Isang tanong lang. May sapat bang batayan para ituloy ang proseso ng impeachment? That is the only question before us today. Are there sufficient grounds to proceed? Sufficient grounds. That is the question. Wala nang iba. Let us be clear. Today is not about judgment. Today is about justification. Hindi tayo huhusga. Titingnan lang natin kung may dahilan para magpatuloy. To recall, this committee began with 4 impeachment complaints. The first was set aside dahil sa posibleng paglabag sa 1-year bar rule. The second was withdrawn, with the complainants opting to support the third complaint. Which brings us now to the third and fourth complaints, the Zaballa et al. Complaint and the Cabrera complaint. Both complaints underwent scrutiny. Both were tested. Pinag-usapan ng mabuti, pinagdebatehan ng matindi, sinuri sa bawat anggulo. Every allegation was questioned. Every point was challenged. Every argument was tested. At tandaan po natin, hindi lang ito ilang pahina. These complaints came with... By the way, para na rin po sa konteksto bakit po nandito na tayo ngayon at dineterminan na nila yung sufficiency in grounds, ay ganito po kasi yung nangyari mga tol. Ang kampo ni Sara Duterte ay pinadalhan po ng notice noong March 5 kung hindi ako nagkakamali, at nag-end po ito March 15, but that was Sunday kaya na-move po ito to Monday, March 16. Past 4 in the afternoon, 4:30 in the afternoon, na-receive po ng Committee on Justice ang reply ad cotelem nito pong kampo ni Sara Duterte kaugnay po ng kanyang impeachment complaint na kinakaharap sa committee. At dahil nga po ad cotelem, at sabi nga po ni Congresswoman Jinky Luistro, that is more a petition or motion to dismiss rather than answering yung mga allegations stated in the impeachment complaint. Kaya ang nangyari, yung party involved, impeachment complaint number 3 at impeachment complaint number 4 sa pangunguna ni na Attorney Amando Ligutan at Attorney Nathaniel Cabrera, ay nung March 17, yesterday, ay hindi na po sila nag-file ng reply. Ano? Kasi ang mangyayari dapat doon kung sumagot lamang ng nakabase sa argumento o sa akusasyon ang kampo ni Sara Duterte, binibigyan pa sana ng 3 araw ang complainant para sagutin yung reply nga nitong sina Sara Duterte. Tapos kung nangyari yon, another 3 days sa kampo naman ni Sara Duterte para po sa tinatawag na rejoinder. Kaya kung nangyari nga yun, ulitin ko lang, sana medyo na-delay pa yung proseso nito. Pero dahil nga po sa parang inamin na kagad ng kampo ni Sara Duterte na denial sila dyan, kasi hindi sila naglatag ng kanilang mga argumento kung hindi technicalities lamang, yun na po yung naging sitwasyon ngayon. Mas napabilis ang proseso na yung hearing sana ngayon ng Committee on Justice para po i-clarify lamang yung mga bagay-bagay, nauwi na po sa third phase. Ito po yung determination of the sufficiency in grounds. Kasi yung first phase, ito po yung determination ng sufficiency in form na unanimous pong nakuha ng mga complainant
mula po sa committee members. Tapos yung determination ng sufficiency in substance ay super majority po ito. Dahil po 54 members ang bumoto against 1. Ang natatangi pong tumanggi para po ideklarang sufficient in substance ang reklamo laban kay Sara Duterte ay yung bastos na kongresista na si Congressman Jesus Bong Suntay. At ito na nga po, yung third step ay determination ng sufficiency in grounds na kanina, alam naman po natin lahat, nakuha na po ng mga complainant. Ituloy po natin ang pakikinig dito kay Congresswoman Luistro. Voluminous records, pages upon pages, with annexes and supporting documents. Hindi lang binasa, ito ay inaral. And at the end of that long process, both the Zabalia et al. Complaint and the Cabrera complaint were found sufficient in form and substance. At bakit mahalaga iyon? Because the accusations are not trivial. They are serious, they are weighty, they demand answers. Kabilang dito ang mga aligasyon ng banta sa buhay ng presidente at iba pang opisyal, hindi may paliwanag na yaman, paglabag sa SALN requirements, panunuhol, at maling paggamit ng confidential funds. Kung ganito kabigat ang mga paratang, hindi pwedeng manahimik, kailangan itong sagutin. Following the rules, the Vice President was furnished copies of the complaints. She was given the opportunity to respond. Iyan po ang due process. Sa proseso, lahat binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. And she responded. She submitted her answer, 15 pages, with 5 annexes, signed by 16 lawyers, 16 na abogado. And this is crucial. Ito lang ang bago sa atin ngayon. Not the impeachment complaints, because those have already been reviewed, debated, and tested. Not the allegations, because those have already been examined in detail. Ang reklamo laban sa Vice Presidente, napagdaanan na. Ang sagot ng Vice Presidente, iyan ang bago. So today, we do not go back to square one. We do not repeat what has already been done. Ang susuriin natin ngayon ay ang sagot ng Vice Presidente, ang tugon niya sa reklamo. Which brings us to this moment to determine whether there are sufficient grounds to proceed. So we ask, did the answer clear the air? Did it refute the allegations? Did it address the seriousness of the charges? Because remember, when the accusations are heavy, the answer must be heavier. At ito ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon. Ganun pala dapat, ano? When the accusations is heavy, the answer should be heavier. Kaso lang, ang ginawa po ng kampo ni Sara Duterte, hindi po sinagot eh. Instead, yung diskarte nila last year na ad cotelem reply. At doon kine-question nila yung legality ng proceedings na isinasagawa po ng Committee on Justice. Particular, yung due process. No? Saka sinasabi po nilang recycled na lang daw ito pong impeachment complaint kay Sara. Nagtataka talaga ako, magagaling na mga abogado ang nasa likod ng depensa ni Sara Duterte. Pero bakit ganoon po kababaw yung kanilang naging argumento? Ibig bang sabihin nito, legal strategy nila yan? Na
papasawalang bahala na lamang nila kung ano ang mangyayari dito sa House of Representatives, but eventually ang laban dadalhin po muli nila sa Korte Suprema. Pero tingin ko kung nagawa nila yung last year, hindi na nila mauulit ito ngayon mga tol. Sapagkat iba po ang sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Ang Senate President nung mga panahong iyon ay maliwanag na kakampi o pabor para kay Sara Duterte. Kaya din ribol lamang nitong si dating Senate President Chis Escudero yung articles of impeachment na naiakyat sa kanila noong February 5, 2025. At dahil po doon, pumabor yung sitwasyon. Pero ang hindi nila inaasahan sa sitwasyon na yon mga tol, ay ang mismong desisyon ng Korte Suprema na ngayon mukhang pinapahamak ang panig ni Sara Duterte. Bakit? Kasi sa early stages pa lamang ng proseso, nangyayari na ito ngayon, nakikita na ng publiko. No? Kung hindi nila dinala sa Korte Suprema yon at naglaban na nakaagad sa Senado, wala sanang ganitong sitwasyon ngayon na ang Committee on Justice i-hear and sa next week, titingnan na kung may mga sapat mang basihan yung mga ebidensya at saka yung witnesses katulad po nitong si Ramil Madriaga at iba pa. Magkakaroon ngayon ng sulyap kaagad ang publiko kung anong meron na ebidensya laban kay Sara Duterte na pilit na parang itinatago ng kampo ni Sara Duterte, pilit nilang iniiwasan. Kaya maganda ang punto. Mamaya mapapakinggan nyo dyan nang mag-motion para po bumoto na sila sa sufficiency in grounds, ito pong si Congressman Defensor. No, yun kasi yung pinakapunto diyan, kung wala siyang kasalanan, tapusin na. Pero kung may kasalanan, dapat magpatuloy, o kung may basihan, ang akusasyon dapat magpatuloy para madetermina kung meron ba talagang pananagutan ito pong si Sara Duterte President wannabe. O tuloy po tayo dito po sa ating pinapakinggan. Hindi na ang reklamo na pag-usapan na natin yan. Ang sentro ngayon ay ang sagot. Kung mabigat ang paratang, dapat matibay ang paliwanag. So we focus, esteemed colleagues, on the answer, on its clarity, on its sufficiency. At higit sa lahat, kung ito ba ay diretsyong sumagot sa mga paratang, not evasion, not generalities, kundi malinaw at direktang pagsagot sa bawat aligasyon. And at the end of the day, we return to the question, now that the answer is before us, do we still have sufficient grounds to proceed? Did the answer overturn our earlier finding of sufficiency in form and substance? Did it change anything? Did it weaken the case? Pagkatapos nating suruin ang sagot, may sapat pa rin bang batayan para ituloy ang proseso? Because if there is, then we move forward. If there is none, then we do not. Ang hustisya ay hindi minamadali, pero hindi rin pinipigilan. Iyan po ang tungkulin natin ngayon. At sa pagtupad natin sa tungkuling ito, manatili tayong nakatuon sa malinaw na tanong at sa malinaw na batas. Dahil sa huli, kung malinaw ang tanong at malinaw ang batas, dapat malinaw din ang ating paninindigan. I wish to reiterate, our agenda today is the determination of the sufficiency of the grounds for impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte. Yan, yan po yung naging kaganapan, bago magsimula po ang deliberation for sufficiency of the grounds for impeachment against Sara Duterte. At along the way,
meron pong iba't ibang mga kongresista ang nagpahayag po ng kanilang mga opinyon sa loobin sa punto na yan. Hindi na po natin babalikan kung sino-sino po sila except ito pong isa. Hulaan nyo nga po mga tol kung sino yung nag-iisa na babalikan po natin. Talagang napatawa niya ako. Ano, alam nyo ako, hindi ako masyadong masayahing tao mga tol eh. Pero pag ako'y tumawa, talagang halakhak. Ha? Eh kung maganda lang ang ngipin ko, nakabuka lahat ang nakabuka ng todo bibig ko para makita yung ngipin ko. Kaso lang syempre hindi maganda ang ngipin ko, false teeth eh. Kaya pag tumatawa ako, kadalasan, nakakatawa kasi talaga mga tol, grabe. No? Hindi ko akalain na ito pong si Mr. Premonition, aka Marco Damus, ay babanat na naman ng ganoon. Ano po yung banat niya mga tol? Ewan ko, pag hindi kayo natawa dito ha, pakinggan po ninyo mga tol. You, Madam Chair, I just would like to manifest, since I was Chief of Staff here way back 2004. Pinagmalaki niya pa, no? Well experienced. Di ba? Chief of Staff, 2004. Grabe, 20 years in the making pala bago maging kongresista. Itong si Congressman Paulo Marcoleta. Tapos ganito lang yung sasabihin. Up to 2024. I've witnessed impeachment proceedings against presidents, one ombudsman, one chief justice. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Ang naririnig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po Hindi ko maiwasang matawa mga tol eh. Alam mo, Congressman Paulo Marcoleta, hindi mo talaga madidinig sapagkat tinitingnan po yon, binabasa. Kung aasa ka lang sa mga nadidinig mo, baka kasinungalingan yung madinig mo para hindi ka magkamali. Dapat binabasa mo. Like father, like son talaga, no, mga tol. 'Di ba? Sabi ni Senator Lacson kay Rodante Marcoleta, mukhang hindi nagbabasa ng rules. Ito rin yata yung anak niya, hindi rin nagbabasa ng rules. Kaya mamaya, hahatiran niya ng copy ng rules ng Committee on Impeachment. And worse mga tol, ito pa, no? The manifestation. Siyempre, pagka manifestation, talagang very dapat post na post ka dyan, ano? At matikas ang datingan mo. Pero ito, siste, nagmamanifest si Paulo Marcoleta, nagbabasa. Ang tanong, sino kaya yung nag-send sa kanya nang binabasa niya? Alam niyo mga tol, kung ikaw talaga nag-aaral ng subject matter, kahit hindi ka abogado, siguro hindi abogado itong si Paulo Marcoleta, pero kahit hindi ka abogado, kung pinag-aralan mo lamang, alam mo na kung ano sasabihin mo. Di ba? Bakit kailangan babasa ka? Nagbabasa. Tuloy natin mga tol. yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Could you please clarify me For on the this? satisfaction of the Honorable Marcoleta, please allow the Chair to read Section 7 of the Rules of Impeachment of the House of Representatives adopted by the 20th Congress of the Philippines. Section 7, Submission of Evidence and Memoranda. After receipt of the pleadings, affidavit and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. That is for the satisfaction. Whether the complaint alleges sufficient grounds. Hindi mo talaga madidinig yon, Congressman Marcoleta. Kasi binabasa yon. Hindi mo madidinig yung binabasa yon. Pero hihirit pa mga tol. Since nakalimutan niya sigurong basahin yung rules, kaya ang binasa niya na lang yung nasa cellphone. Hulaan natin mga tol. Sino kaya yung nag-send ng manifestation na yon na kanyang binabasa?
of the Honorable Marcoleta. May I know, Madam Chair, when the rules were promulgated? This must be the rules of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. So it's not new. Hindi po siya bago. This has been part of the previous rules, which were used during the past impeachment processes. Opo, kasi bago lang po sa akin yung sufficiency in grounds eh. Hindi ko po narinig yan sa mga dating proceedings. Yun lang po. Salamat po. Hindi mo talaga madidinig kasi dapat binabasa mo. Alam, parang ano to, estudyante na binigyan ng assignment, hindi po naggawa ng assignment. O kaya, merong graded recitation, o magbasa kayo mga tol ha, kasi nung ako po yung nagtuturo, hindi ako tumatawag ng klase, mga tol talaga tawag ko sa mga estudyante ko. O mga tol, magbasa kayo ha. Graded recitation tayo next week. Parang ganun ito si Marcoleta eh. Hindi nagbabasa kaya akala niya naman may magsasabi, uy, Marcoleta, merong sufficiency grounds sa rules natin ha. Since hindi niya po narinig kasi wala namang magsasabi sa kanya ng ganun at hindi siya nagbasa, akala niya tuloy walang ganon sa rules. Ito na. Ayan na. Lumakas ang loob ni Marcoleta bigla. Di ba? Ay, dumating na yung text message sa akin. Ito na. Magmamanifest na naman, oh. Tingnan nyo, napakatikas ni... Pero kung titignan nyo si Marcoleta, mga tol, ang tikas, oh. Tingnan nyo, di ba? O yan, oh. There are no other Ayun, dahil magmamanifest pa siya. manifestations on the third impeachment complaint, then we are calling the endorser of the fourth impeachment complaint to manifest their position on the sufficiency in ground. Ihirit pa si Marcoleta. Madam Chair, The Honorable Deputy Speaker Paulo Ortega. together with my co-endorser, the Honorable Benvenido Avante, I-forward natin pala. batay naman po sa ating manifestation at waiver Dito, po na dito. pinadala. Nakikita naman po natin na wala pong... Ito. Yan. Hinihiling ang Yan. clarification ng komite kaugnay Yan. ng aplikasyon ng Section 7. Humihiling siya ng klarifikasyon mula sa committee. Malilecturean tuloy siya rito ni Congresswoman Luis Tro eh. Ang ating rules on impeachment, particular Ito kung na. kailan eksaktong Di ba? Ang tikas oh. Saan ka naman nakakita ng ganyang kongresista mga tol? Nakaganon oh. Di ba? Ang tikas. Ang lapit pa sa mic oh. Tapos nakatitig ng todo doon sa cellular phone na hawak niya. Parang ganito oh. Tapos, yung buhok. Ayusin natin yung buhok natin. Gayahin natin. Paano ba yan? Paano ba yung hati ng buhok niya? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Hindi. Ito na lang ha. Total, ginagaya ko si Congressman Congressman Marcoleta. Meron ginawa sa atin yung isa nating kaibigan, manonood po natin, na ganun eh. Ito, habang nagsasalita, nasa na yun? Teka lang nasa na yun? Nasa ano? Ito, lagay natin dyan. Yan Kunyari, tikas kasi hindi gumagawa rito sa buko eh. Yan nakikita nyo yan Teka lang ilagay na sa new tab. Di ba? Di ba? Tikas ba mga tol? Yan Yung buhok yung buhok. Nakikita nyo? Kunyari, ako nagsasalita. Hindi, si Marcoleta puntaan natin. Ito. Tuloy natin yan. transition ng komite mula sa determinasyon of sufficiency in grounds patungo sa conduct of hearings at reception of evidence. Sa malinaw na basa ng Section 7, matapos ang submission ng pleadings, affidavits, at relevant documents sa ilalim ng... Nakuha ko ba yung buhok ni Marcoleta dyan, mga tol? Kuha ba? Parang hindi yata kuha No. Sa tingin nyo, mga tol, nakuha ba? Parehas Di ba? Parehas. Tingnan nyo, Parehas Tuloy tayo rito. Section 6 or matapos ang lapse ng period, ang tungkulin ng komite ay tukuyin muna kung may sufficient grounds for impeachment. Kung wala, dapat i-dismiss. Kung meron, saka pa lamang magko-conduct ng hearing kung saan papasok ang examination, cross-examination, at compulsory processes. Kaya nais ko lamang malinawan, Madam Chair, kung ang mga tinatalakay at tinatanggap na materyales at references sa puntong ito ay para na ba sa determination of sufficiency in grounds o tayo ba ay de facto na nasa hearing stage na
na dapat ay nangyayari lamang pagkatapos ng ganong determinasyon. Ang paglilinaw na ito ay mahalaga upang matiyak na ang ating proseso ay nananatiling tapat sa ating sariling rules at upang maiwasan ng anumang persepsyon na ang komite ay lumalampas o naghahalo ng mga yugto ng proceedings na malino na pinaghiwalay ng ating rules on impeachment. Maraming salamat po, Madam Chair. Nakahinga ng maluwag si Congressman Marcoleta matapos niyang basahin yung text ng tatay niya. Ay, sorry! Hindi naman siguro si Senador Marcoleta yung nag-text sa kanya niyan. Mga tol. No? Hindi ako naniniwalang si Senador Marcoleta ang nag-text niyan. Ano sa tingin ninyo? O yan, malilecture ka tuloy rito ni Congresswoman Luistro. Basa-basa din kasi. Alam ninyo mga tol, napakahalagang nagbabasa. Napakahalaga na nagbabasa. Ako, nung ako'y sumasabak sa mga pagsusulit ko, talagang nagbabasa ako lagi. Tapos, dito, akala ninyo, ganito-ganito lang, haharap ako sa camera. Hindi, ang ginagawa po natin dito, bago po ako humarap dito sa camera, babasahin ko lang headline. Tapos sabay-sabay na po natin re-reactionan yun. Tamad din ako magbasa eh. Pero yung mga ganitong pagkakataon mga tol, grabe naman, kongresista ka. Humaharap ka sa mga kapwa mo kongresista, tapos nasa isang formal hearing kayo, pinapanood kayo ng buong mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas, buong mundo na eh. Tapos ganyan, para kang unaware, no? O ignorant. Siguro, pinakamasamang word na yung ignorant doon po sa rules kung saan dapat alam na alam mo dahil ikaw ay isang kongresista. To reiterate, Honorable Marcoleta, the chair has been stating that we are on the third step. That is the determination of sufficiency in Oy, Tol Banat Boy, kamusta kayo dyan sa Middle East? Ingat kayo lagi dyan ha, grabe ang giyera. February 28. How many days na? More than 20 days na, no? Ingat kayo lagi dyan, Tol ha. Hindi, nagsalamin ako kasi inaantok ako. Antok na antok talaga ako. Baka pagkatapos nitong ating live streaming, matutulog ako. No? Oh, tuloy po natin ha, eto na. Yung sinasabi ni Congresswoman Luistro. At kinig-kinig din kasi, basa-basa din pala, Congressman Marcoleta. ground. So all these proceedings are towards determining whether or not sufficient ground exists to be able to proceed to this impeachment proceeding. It is only after the declaration of whether or not there is sufficient ground that we may be able to proceed to hearing proper. During the hearing proper, both the complainant and the respondent will be given opportunity to present their witnesses and their evidence. Madam, di po dapat Ihirit pa eh. we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Kasi we already Doon ako natawa sa argument na yun, mga tol. Doon talaga ako natawa sa lahat. Biruin mo, i-argue mo, dapat unahin ng determination ng sufficiency in grounds bago yung determination ng sufficiency in form and in substance. Grabe naman yan, Marcoleta. Di ba? Ito, pinakamagandang halimbawa. Pagka ikaw magpapail ng reklamo sa prosecutor's office, either private individual ka through a lawyer, o kaya ikaw ay isang law enforcer, syempre meron yung tinatawag na case folder. Di ba? Titingnan niya ng prosecutor. O, sufficient informed ba to? Titingnan niya yan ang unang kagad titingnan ng receiving clerk eh. No? Meron ba yung tamang forma? Nakasunod ba yan sa forma na ginagamit sa prosecution? Pagka doon pa lamang sablay na, wala na. Hindi na pwede magpatuloy. Papaulit sa iyo yan. Ganun yun, Marcoleta. Dito rin. No? Kung hindi sufficient inform, ang reklamo, ipapaulit yan sa complainant. At wala naman sigurong magkakamali. Lalong-lalo na prepared po yan ng isang abogado. Kaya even ang kakampi nyo,
na miyembro ng House Committee on Justice, bumoto. Unanimous eh. Walang nag-object. Sufficient informed. O after nun, meron bang substance yung reklamo? Siyempre titingnan doon, naka-allege ba doon yung mga reklamo? At ito po ba ay impeachable offense? Yun lang. After nun, pagka na-determine na katulad ng 54-1, o siyempre, titingnan naman, dapat bang magpatuloy ito sa hearing? Kaya titingnan kung may grounds ba talaga yung nakitang substance na yon. Tapos babaligtarin mo rito, Marcoleta. Grabe naman yan. Gusto mo mauna yung sufficiency in grounds kaysa sa sufficiency in form and in substance? Kakaiba. I wish Voted for to that. direct the Honorable Marcoleta to the rules of impeachment, Secretariat. Perhaps we need to provide him a copy of Barado the na. rules. O, di ba? O, yan ang masaklap. Again, the Diba? proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta. Yan ang masaklap dyan. Ganun na lang kasimple ang naging tugon sa'yo. O, ito yung kopya ng rules of impeachment. Basahin mo, Marcoleta. Is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form. 2 is substance. 3 is ground. 4th is hearing proper. And 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Narinig ninyo? Kindly look into Narinig mo, the copy of the Marcoleta? rules Ulitin of natin. impeachment. Ha? Ulitin natin. During the hearing Oh. proper, both the complainant Mm. and the respondent will be given opportunity Yan. to present their witnesses and their evidence. O yun, bibigyan naman ng opportunity eh. Ang problema kasi sa inyo, masyado kayong binabaliktad-baliktad nyo kung ano-ano yung mga sitwasyon. Eh, established naman sa rules na ito dapat ang prosesong pagdadaanan. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Ay, dako. Kasi we already I wish voted to- for that. I wish to direct the Honorable Ay. Marcoleta to Dali. the rules of impeachment. May nag-send ng digital gift, di ko makita. Si Merly Watson, maraming salamat po sa inyo, pang Milo. Uy, salamat. Alam na alam nyo po iniinom ko, di na po ako nagkakape eh. No? Tanggalin ko na nga itong salamin. Pero masakit yung mata ko kasi kulang sa tulog eh. No? Salamat po, Merly Watson sa inyo pong super sticker. Maraming salamat po. Tuloy po tayo dito. Secretariat, perhaps we need to provide him a copy of the rules. Yan na, supalpal. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the Yan. 20th Tandaan mo yan, Congress. Marcoleta. 1 is for Tandaan mo to, buod, Marcoleta. Nagalaw ko na naman yung camera. Sandali mga tol, ayusin natin yung camera. Ito ang buod, Marcoleta. No? Kung hindi mo natandaan kanina, panoorin mo ulit para matandaan mo. Para next time, hindi ka na yung parang mangmang na i-argue mo ang isang bagay na alam ng lahat except sa'yo na mali. form. 2 is substance. 3 is ground. 4th is hearing proper. And 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. O, yan na. O, Kindly look into the copy of the rules of impeachment. Tameme si Marcoleta. Hindi, kasi sa totoo lang mga tol, tingin ko naman, sumusunod lang din si Marcoleta eh. Itong si Congressman Marcoleta sa nagdidikta sa kanya. Tingin ko, yung binasa niya sa cellphone, baka ayaw niyang basahin yun eh. Kung talagang may sarili siyang kaisipan dyan, no? Alam na sigurong mali yun. Imposible naman, siya na rin mismo nagsabi. 20 years na siya mahigit. Since 2004, chief of staff na siya. No? Sa kanyang bibig nang galing yun. Sa ganung kahabang eksperyensa mo, mga tol. Ewan ko na lamang pag hindi mo makabisado ang rules sa house. Kung nagtetting naman na yan. O, ngayon, ito na ang nangyari. Yung pinaka iniyakan ng mga DDS kanina. Mga tol, ito na. Nag-motion na ito pong si Congressman Defensor. Ang dami-dami niyo pang mga sinasabi. Hindi. No? Marami na raw mga nasabi, kaya dapat pagbotohan na. Pakinggan po natin. Maraming salamat, Elvira Almores, Gifted 1, Top 1 Live. Sa mga membership po natin o members natin sa YouTube, maraming salamat. At subscribers po natin sa Facebook. Yun na.
enough has been said this Enough morning, has been said. and it bears stressing that part of the due process is to conduct a hearing so that the respondent could also present her evidence formally. And it is also worth stressing that part of due process is expediting an impeachment proceeding. Dapat po mabilis ang isang impeachment process. Oh, yan. Kasi kung walang kasalanan Tama. si Vice President Sara Duterte, dapat ma-dismiss na ito at hindi na siya maaabala at Tama. makabalik na tayo sa ating trabaho. At dapat mapabilis din dahil kung may kasalanan ang isang respondent, ay dapat mapatrial na ito para madesisyonan ng Senado kung manatili man siya o matanggal sa pwesto. O, di ba, dalawa ang punto ni Congressman Defensor. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, tama na. Masyado na nauubos ang oras natin dito. No? Pero kung may kasalanan siya, base sa mga ebidensya, dapat magpatuloy ito. No? Magkaroon ng pananagutan. Hindi pa pwede yung dadaanin sa teknikalidad, mga tol. Therefore, Madam Chairman, Mm. may I encourage the members of this committee that we proceed with the next step of the chairman in our agenda so we can fruitfully end this day, and whether or not we proceed with the conduct of a hearing, we will determine it as soon as possible. Thank you. Honorable Chair. Defensor, would you like to move that we proceed to voting? Madam Chair, I move that we decide to declare the third impeachment complaint as having sufficient grounds to conduct a hearing. Salamat, Elvira Balmores, sa inyong pong membership. Is there any second? Second. Gina Guevara, Is there any salamat. objection? Karina Akaya, salamat. Hearing none. Madam Chair, Are you objecting, Honorable I Rodriguez? am bringing out Section 7. Section 7 precisely provides Oh. for determination of sufficiency of grounds, not complaint. While sufficiency in complaint in substance and form, we have to go one by one. I will read now Section 7 because you have to vote on the grounds. And what are these grounds? 6 in the third complaint, 5 in the fourth complaint. Section 7. Submission of evidence and memoranda after receipt of the pleadings, affidavits, and counter affidavits and relevant documents provided for in Section 6 or the expiration of the time within which they may be filed. The committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. So we are going to go into grounds because that will be what will be heard in the committee. So I think we should go one by one so that we will be able to comply sufficient grounds. So I move. Honorable Rodriguez, I encourage that we revisit the wordings of Section 7 because contrary to the opinion of the Honorable Rodriguez, what is being declared as sufficient or insufficient in ground is the complaint and not the grounds alleged in per complaint. Going back to this provision, it says the committee shall determine whether the complaint, it is the complaint, Mm. which is the subject matter of the declaration of the sufficiency in ground, whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. Mali si Earlier, the chair manifested that Congressman Rufus Rodriguez Ano? Kaya kinokorek ni Congresswoman Luistro base sa rules. the committee is welcoming the manifestation per ground. But indeed, if we go back to the provision of the rules, the declaration has to be on the entire impeachment complaint. Madam Chairman, may The I, Honorable Defensor, may I, there is a pending motion. may I reiterate or amend my motion? I move to declare that the third impeachment complaint has sufficient ground or grounds to conduct a hearing by this committee. There is an amended motion to declare the third impeachment complaint, the Zabalia et al. Impeachment complaint, sufficient in grounds. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Pero inyo walang nag-object. Unanimous na naman. Nasaan si Bong Suntay? Yung impeachment complaint number 3 po yun, ha? Chair declares
the third impeachment complaint sufficient in ground? Madam Chair, The Honorable Deputy Speaker Janet Garin. I move to declare and approve the sufficiency of grounds for impeachment of the fourth impeachment complaint, the Cabrera complaint. There is a motion to declare and approve the sufficiency in ground of the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, a manifestation. Is this an objection? No, it's not. But Can we first rule on the motion? we just first manifest that when it's true, it says complaint whether it has sufficient grounds. The adjective sufficient should be the one controlling, that the grounds should be the ones discussed. But I would just like to state that in this fourth impeachment complaint, I find two to be sufficient, that three are not. So that is my manifestation, but I have no objection. The manifestation of the Honorable Rodriguez is noted by the committee. Hearing no objection, the chair approves the motion. Hmm. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Oh, napakinggan po natin ha. Yan po ang kasaysayan na tinala sa araw po na ito. Ang third and fourth impeachment complaint against Sara Duterte, President wannabe, ay sufficient in grounds. No? Ano na ang susunod na proseso? Pakinggan po natin. At this point, honorable members of the Justice Committee, we declare the conclusion of step 3. Hmm. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Now, we proceed to step 4. That is the hearing proper. And in line with that, I wish to add that the evidence and witnesses which will be presented by Eto both na. parties during the hearing proper Eto will na. be part of our consideration in the determination of probable cause in our step 5. Oh, yan ha, evidence presented ha, to be presented. Syempre, yung mga, wala pa dyan yung bank records mga tol, kasi isusupwe na pa yun eh. No? Ang inaasahan natin dyan, yung mga Mary Grace Piatos, saka yung SALN mismo nitong si Sara Duterte. At yung pinaka-inaantay ng lahat, si Ramil Madriaga. No? Titingnan ngayon yung, syempre, credibility ng kanyang testimony. Tuloy po tayo dito. Having said so, the chair announces the predetermined schedule of our hearing proper. This includes March 25, 2026, April 14, Hmm. April 22, and April 29. Tandaan natin yung mga petsa. Ha? March 25, April 12, April 22, and April 29. Tama ba? Baka nagkamali ako sa pagkakaalala ko. Ulitin nga natin mga tol. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Now, we proceed to step 4. That is the hearing proper. And in line with that, I wish to add that the evidence and witnesses which will be presented by both parties during the hearing proper will be part of our consideration in the determination of probable cause in our step 5. Nagtatanong, paano kung mag-seek ulit si Inday ng motion to dismiss sa SC? Ang pagkakaalam ko dyan, ayon sa mga paliwanag ng mga abogado, karapatan po yan ni Sara Duterte kung gusto niyang questionin ang proseso na pinagdadaanan ng Committee on Justice. No? Pero sa aking pagkakaalam din, wala pong motion to dismiss na pwede pong ihain sa Korte Suprema. The most na pwede sigurong gawin, o the least na pwedeng gawin ng kampo ni Sara Duterte is humingi ng TRO sa pamamagitan ng preliminary injunction na tinatawag po ng mga abogado. Ano?
merong pahayag si Fiscal EJ tungkol dyan na katulad nung nakaraang ginawa nila, magpapile sila ng kung anong petition sa Korte Suprema questioning the legality of the proceedings and syempre issuance ng TRO. Kasi sabi nga po ni Congresswoman Jinky Luistro sa isang interview po sa kanya, ito pong mga proseso na napapanood po natin na kanila pong ginagawa ay walang sino man ang pwedeng makapagpatigil po dito. Walang sino man. Unless kung ang Korte Suprema ay mag-i-issue ng Temporary Restraining Order or TRO. Pero tingin ko hindi yun gagawin ng Korte Suprema. Kasi pagka ginawa po yun ng Korte Suprema, pagsaklaw po yun sa mandato, kapangyarihan ng independent branch ng gobyerno na Congress. No? Kaya kung sakasakaling mang umakyat sa Korte Suprema ang kampo ni Sara Duterte, which I believe ganyan ang gagawin nila, mag-aantay lang ulit sila Sara Duterte ng desisyon ng Korte Suprema kung ilang buwan ang abutin yan. Pero yung hearing, unless kung may issuance ng TRO, magpapatuloy po iyon. O, tuloy po tayo dito. Having said so, the chair announces Yan na. the predetermined schedule of our hearing proper. This includes March 25, 25. 2026, April 14, April 14. April 22, April 22. and April 29, and April 29. 2026. Apat na araw, ano? These are the initial dates for our hearing proper. Likewise, the chair places on record that the committee is in receipt of the approved resolution authorizing, the title of which, authorizing the House Committee on Justice to implement Section 8 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings. Okay, procedural na yan mga tol, ano? I-address ko lang yung mga concern ninyo. Sabi ni Marian Alcover, ako po'y hindi abogado, by the way, mga tol, ah. Ang aking mga kasagutan po dito ay hindi po legal na opinion kung hindi isang ordinaryong opinion. Lilinawin ko lamang po sa inyo yan. Maaaring tama ako, maaari ding mali ako. Pero sa paniniwala ko, tama ako. Excuse me. Sabi niya, top 1, kung sa kabila ng lahat ng katibayan at nakikita ang lahat ng ginawa ni Sara pero hindi siya na-impeach sa Senado, ano ang magiging laban ng sambayanan? O establish natin yung premise, ano? Ganito kasi yan. Siyempre, magkakaroon ng formal hearing, trial sa Senado at aaktong trial judges ang mga senador. At supposedly, ang kanilang decision dapat nakabase sa ebidensya. Pero tao po sila, political figure, kaya maaaring sila po ay influence ng kanilang political na paniniwala. At alam na po natin kung sino-sino ang karamihan sa kanila. Ang pinaka-very vocal dyan, si Senador Robin Padilla, na hayagan talaga nagsasabi na hindi siya boboto para i-convict si Sara Duterte. And the rest of the DDS senators. Pero ganito lang naman kasimple yan eh. Wala tayong magagawa kung ang boto po ng mga senador ay pumabor para kay Sara Duterte. Tayo naman po ang iiyak doon. Ngayon, ano ang magagawa natin? Gumante sa darating na halalan. Sino-sino ba ang mga senatorial re-electionist diyan sa Senado? O yung sinusuportahan ko si Senator JB Ejercito, re-electionist yun. Hindi ko pa sigurado kung siya po yung muling tatakbo sa pagkasenador, pero pwede natin siyang suportahan o hindi suportahan base po sa resulta ng impeachment. And the rest of them. Ngayon, paano naman yung mga senador na ang pagkakahalal ay hanggang sa 2031? Wala tayong magagawa. No? Ang magagawa lang natin is to voice out our opinion, criticism, dapat konstruktibo, hindi po paninira o kung ano man na paglabag sa batas. Ayun lang, ganun lang kasimple. Wala tayong magagawa kasi desisyon po yan ng mga senador at they will be accountable to the people. Yun lang yun. Pero wala silang magiging pananagutang kriminal or administratibo
kung sila po ba ay bumoto pabor o hindi pabor kay Sara Duterte. Okay? At syempre, and with the SC decision last year, they said they can file another impeachment after February 6. So I think they will not issue TRO. Yan. Hanggang dito na lamang muna mga tol. At maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At dito po sa ating programa, kung kayo po hindi Duterte supporter, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede po, i-share niyo na rin ito pong ating live streaming. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.